explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Namali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagudol tayo, nagudol. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation, at I could not come earlier dahil meron din atake sa opisina ng pangalawang Pangulo at hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo ang administrasyon, kalaban mo tayuhan na superpower. Sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang kompetisyon. Bakit ako matatalo? They may be a minority. They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Yan. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, di lang dito sa Davao City, pag sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang dilubyo, typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, sabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat natin gawin sa crisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. Ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President, and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral
lipunan bilang pangalawang Pangulo. Yun. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, ano bang matutulong ko kay Inday Sara? Naaawa na ako sa kanya. Sabi ko, tinanong ako ng USEC. Sabi ko, excuse me, hindi ako kawawa. Hindi tayo kawawa sa Office of the Vice President. Dahil tatlong beses tayo kumakain araw-araw. Kung gusto natin bumili ng leche flan, meron pang leche flan. At ayaw natin ng leche flan, gusto natin ng ice cream. Nakakabili tayo ng ice cream. Sabi ko, ito personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old. Sumakit lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together in one person. Anong sabi ng doktor? 6 months na lang. Yun ang kawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam ng gutom dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. Yun. 2 beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong 1 taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Correct. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sa tabing daan. Gutom. Minsan, sa isang araw, wala na talagang kinakain. Sila ang totoong problema at totoong nangangailangan ng tulong dahil sila ang kawawa. This is about kingdom of Jesus Christ and the assault on the kingdom nation. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan na pirmi kanina. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao.
Sabi niya sa akin, 3,000 ka pulis, 4,000 ka pulis, 5,000 ka pulis, ilang ipadala din ni sa Kingdom Nation. Nalisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. And then I said, mali na malisang. Mali na mahadlok. Kay mga ano, ipadalahan mo o 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Ipadala sila dinhi para hatupon mo. Ipadala mo sa Ginoo para pasakto sila. If they come from a place of violence, the Kingdom Nation is the expert on peace. Kaya, anak, Yan yun. Dagaweños are peace-loving Filipinos. And in fact, hindi lang Dagaweños, because the Kingdom Nation citizens can be found all over the country and around the world. Mga kilalanin nila, they bring you violence. Give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Yan. Alright. If they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. Always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Ang ako ang lola sa mother side, maternal grandmother na ako, buhi pa siya karon, kaluoy sa Ginoo, she's blessed with a very long life. She's in her 90s. Luman sila dinhi sa Davao del Sur ug Davao City, sa Padada Davao del Sur ug diri sa Davao City. Ang iyang trabaho is magmaligya o kaniadtong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya og mga PX goods. Kayo natawag na to karon. Unya, mamaligya og mga lain-lain klaseng dry goods.
siya og baklaran na maligya siya o mga sandals nga mo ang ginabaligya kaniadto. Sa iya ko nakakaton og kanang dili magulat nga naay customer kundi tawagon nimo dapat ang customer pasudlon nimo sa imong tindahan. Doon na siya ulong sa ako itong batanon pa ko. Kaya ba mo, dili naman sa ato sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang awat sa imong maldita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa ako ang mga Pilipino na kumutukan ka sa mga elders, tawagin ka maldita. So, tumbatanon pa ko, ang ako ang lola, mag-istorya, sa mga saba at tingani, o niya, matubag ko, mayon tayo na ang ako ang lola. Maghinay-hinay ka, Inday. Kay, ang gaba sa Ginoo, dili magsabak. Through the years, while I was growing up, mo ginako ang mahinumduman. Ang gaba, dili magsaba. Mo nang nagkaroon ko og handlo. Imagine mo, maabot lang kalit, di man lang magsaba sa Sagag. di ka kasagam. Tungod kay ang gaba sa Ginoo, dili magsabi. Wala. Utong kaganina, I know, dili ko makasulti when our preacher said, love your enemy. Nag-aalala na din ko. Sao naman eh. Wala ko sa punto. Sa mga miyembro, I am not in that level of spiritual enlightenment. I can love my enemies. Wala ako sa inyo ang gabi. Isod naman. Ang kanina nag-alala. Para di ko makasala. But you know, para sa ako hindi man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang ako, first, ulo para kanila mao ang gabat sa Ginoo di gyud magsama. Correct. Yor, Kuma ka rin, Yor. Garit na yun, Yor. Mauna siya ang exilio sa ako ang lula po rin. And God will take care of you all the more because come on, you can love your enemies, you can forgive. So you will gain victory. God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. Kanina, nawala naman itong ato ang background. Kanina, sige kong tanaw sa inyo wall. And then, nakabutang dito, 39th
anniversary. Nakauna-una ko na sa pagtuo sa mga LG, malas na ko nanay. Kung nakaanak ko, siguro sundo na wala may mawala sa ato kung sundo na to ang tinuuan sa mga inchik, nga dili gyud ka mag-celebrate og 9. So this is our 40th. Mamalakpak ka para sa 40 years. Lagot na naman mga Tay-China. You have come a long way from 1 to almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges, and every challenge made you stronger, made you more united. And we can see that now. There is another challenge for you, pero naagihapon mo sa ngalan sa Ginoo. Yes! Kung sa tanaw na ako, sa kadaghan, sa kalisod, sa kadaghan, sa pandaot, ug sa kadaghan, sa dili pagtuo, sa inyo nga, ug sa kadaghan, sa kanakantsaw ba, sa inyo nga pagtuo, Bully. I think you will reach 100 years or more. Magpadayon mo. Basta ang inyong pagsalig o pagtuo hugot dinha sa Ginoo. During COVID, it was a experience as mayor. It was an experience that I would never want to go through again. The COVID-19 pandemic. Dili na ko ma-explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Doon na yung mga kipangayog sa imuha na COVID-19 response. Pero walay budget ang syudad para punduhan ang mga projects para sa COVID-19 response. Naghan kaayo DTMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, health workers. Dili na ko gusto mo sa bato. Pero doon ako'y mensahe sa mga Dabawenyo, maupon ang mensahe nako sa inyo ha, karon dili lang sa mga naagini sa Davao City, kundi sa tanan na miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break. Yes. Yes. On my way here, kanina, nag-inom ko na I will leave you with a verse. And nangita ko og verse, butang na ako dito, of being afraid. Na doon ay isa, on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil,
For you are with me. Your God and your Son, they comfort me. Ayaw mo kalimot na ay Ginoo nga nagtanaw sa ato ang tanan. Correct. Ang iyahang gaba, Saba. dili magsama. Bantay ka nyo. Tamaan nyo nyo. Nagasusap for 100 years. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. Happy 40th anniversary of Jesus Christ.